Yung binabayaran dito is yung basketball IQ niya. Usapang basketball na naman tayo mga tropa. Pag-usapan naman natin ngayon ang Golden State Warriors. Ang lakas ng lineup na to, adding Saric and Chris Paul. Bago ang lahat, shoutout muna kay Mervin Leonor. Thank you tol sa maraming suporta sa Usapang Basketball. Mga tropa, huwag kalimutang mag-subscribe and share para sa marami pang Usapang Basketball. Let's go! Unahin na natin si Lester Quiñones. Itong 6'5 guard na to ay na-draft last year ng Golden State Warriors. Wala pa siyang significant time na nakukuha para makapakita yung impact niya. I think nasa around 2 minutes lang. Pero ang strength nito is tira sa labas and slasher. Gaya nga ng mga gusto ng Golden State Warriors, gusto lagi nila yung guard na kayang mopensa at depensa, higit sa lahat may tira sa labas. Next, ang rookie na si Brandon Podziemski. Ito is nasa 19th pick ng Golden State Warriors nitong nakaraang 2023 NBA draft pick. Ang maganda sa player na to is marunong dumepensa at may tira sa labas. Tignan natin sa play na to. Ang ganda ng kanyang lateral movement kaya nai-stop niya yung bola. And after nun, nagkaroon ng turnover. Pumipwesto na kagad siya sa labas. Transition 3. Yan ay isa sa mga gustong-gusto ng Golden State Warriors. Direct impact, wala pa masyado. Siguro konti pa lang yung playing time nito. Pero for the near future, tingin ko magagamit to ng Golden State Warriors. Trace Jackson Davis, 57 pick ng Wizards na napunta sa Golden State Warriors. Athletic tong player na to, 6'9 forward na mga parang Kuminga type na player. Gusto ng GSW ng mga ganitong klaseng player pero tingin ko wala pa tong impact this season. Corey Joseph, isa veteran guard, nasa 6'3 ang height. Itong player na to is alam natin marunong magdala ng bola at may tira sa labas. Tingin ko kinuha nila tong player na to para maging insurance kay Chris Paul tsaka kay Steph Curry at para magkaroon na rin sila ng pahinga in case magiging tambakan yung laban. Moses Moody, a 6'6 guard na alam naman natin gustong-gusto ng Golden State Warriors kasi napakasipag niya. Nakita niyo yan, offensive rebound. Yan yung mga kailangan nila kasi nga marami na sa kanilang gustong miscore. Kailangan nila ng mga player na to na gusto lang kumuha ng offensive rebound, gusto lang umagaw, gusto lang kumuha during cut. Malaking matutulong sa team na to dahil sa mga hustle niya at pagiging athletic niya sa depensa. Darius Saric, ang ganda ng kuha ng Golden State Warriors nito. Pababa na yung career nito pero pag napunta ng Golden State Warriors to, tingin ko malaki ang magiging impact nito. Stretch 4 or stretch 5, pwede siya. Mataas ang basketball IQ, marunong magdala ng bola kagaya na nakikita nyo. At higit sa lahat, may tira siya sa labas. Malaki ang may tutulong nito sa GSW dahil magkakaroon na sila ng malaking shooter sa labas. Jonathan Kuminga, itong player na to isa sa mga inaalagaang player ng GSW dahil napakagaling nito at malayo mararating ito. Sana bigyan na siya ng maraming time para lalo pa niya mapakita yung pagiging explosive niya. Scorer talaga to, magataas tumalon, athletic, depensa, may tira sa labas. Kailangan na lang neto break. Isa to sa mga bubuhat sa GSW this season. Gary Payton II, isa 6'3 guard na alam naman natin na gustong-gusto ng mga teammate niya sa GSW. Napunta na to ng Portland kung di ako nagkakamali pero pinabalik ng GSW kasi kailangan talaga nila yung player na to. Athletic, magaling dumipensa, may tira sa labas, mahasel, at higit sa lahat maganda yung work ethic. Malaki pa rin yung magiging impact nito sa team. Kevin Looney, nagulat ba kayo sa pinakita nito nakaraang playoffs? Grabe, di ba? Ang dami niyang double-double, hindi lang basta-basta double-double, 20 rebounds. Itong player na to is magiging first 5 pa rin para sa Golden State Warriors na magiging stability nila para sa kanilang center position. Napakagaling ng player na to, direct impact, lagi itong meron dahil mahasel, masipag, may depensa. Andrew Wiggins, sa 6'7 forward na alam naman natin napaka-athletic. Kaya nitong umiscore, kaya nitong lumipad, kaya nitong mag-dunk, kaya nitong tumira sa labas. Pero tingin ko pinaka naging breakout nito sa Golden State Warriors yung kanyang depensa. Next season probably 6 month yung magiging laro nito dahil nga nandyan na si Chris Paul. Pero tingin ko pag nilabas na nila yung depth lineup dun sa crunch time, kasama pa rin siya dun sa huling 5 na maglalaro hanggang dulo. Klay Thompson, isa sa mga Splash Brothers. Ang maganda dito sa player na to is alam na niya yung role niya. Titira lang talaga siya sa labas. Ayan o. Alam niya kung saan siya pupwesto, alam niya kung saan siya pupwesto sa opensa at depensa, alam niya kung kailan niya shoot at wala tong kadaga-daga. Basta makakita to ng pagkakataon, titira lang to sa labas. Isa to sa core ng Golden State Warriors na talagang hindi na nila pakakawalan hanggang matapos yung career nito. At magiging impact nito, same pa rin. Second option ng Golden State Warriors, Draymond Green, isa sa mga paborito kong player.
dahil sa kanyang depensa at gumawa ng mga dirty works. Alam naman natin yung role niya sa GSW is siya na nga ang leader dito. Kasi nga, yung mga ginagawa niya para sa team. Umaagaw, dumidepensa, rumi-rebound, pumapasa. Lahat na mahirap gawin, nasa kanya na. Pero wala siyang karekla-reklamo dahil alam niya kung ano ang role niya sa team. Siya ang nagiging gel ng team. Siya ay nagpapakumpleto sa lineup. Para mga Dennis Rodman type ba, Bruce Bowen. Kaya ang lakas ng GSW dahil sa mga ganitong player. Kaya niya magdala ng bola, coast to coast, pagka-rebound. Kakita niyo naman yun, naipasa niya kagad. Kasi marunong siya magdala ng bola. Kaya ang bilis ng transition offense ng GSW dahil sa kanya. Pagka-rebound niya, diretso takbo, tapos nakakapasa kagad siya. Eto na, si Chris Paul. Isa sa pinakamagandang kinuha ng GSW para sa akin. Alam naman natin na point guard siya, hindi na nila kailangan ng point guard or something. Pero ang binabayaran mo rito is yung basketball IQ niya, tsaka yung determination niya sa paglalaro ng basketball. Ang kailangan na lang kasi ng player na to is yung championship. Kaya alam mong uhaw na to. Kailangan mo lang talaga siya dalhin sa magandang team. Itong player na to siguro nasa third na siya for assist all time. Kaya alam mong kayang-kaya niyang pumasa. Nakaka-excite sa player na to dahil papasahan niya puro shooter. Kaya ang galing ng magiging mangyari nito. Hindi na ako makapaghintay sa magiging impact nito sa GSW. Stephen Curry. Alam naman natin kung gaano to kalakas. Sabi nga nila, after LeBron James, ito dapat yung face ng NBA. At sinasabi na rin na greatest shooter of all time. Totoo naman kasi nakuha naman niya na yung record para sa pinakamaraming 3 points na nagawa during NBA game. Pa rin na magiging number 1 scorer ng GSW. At tingin ko siya pa rin na magiging leader ng GSW sa parating na season. Ang ganda nito dahil ang dami na nilang option na magdadala ng bola, adding Chris Paul and Corey Joseph. Dahil doon, mas makakapahinga siya dahil gagawin na lang niya is tumira sa labas at mababawasan na yung pagdadala niya ng bola dahil nandyan na nga si Chris Paul. Ang ganda nun. Mas makaka-focus na siya sa pag-i-score lang ng bola. Kaya ang laki ang magiging impact nito lalo sa GSW. Tignan pa natin yung mga gagawin nitong player na to na ubod galing tumira sa labas. Excited na ako mapanood ang GSW or Golden State Warriors. Nakita na natin yung lineup ng GSW, ang lakas. So, after adding Chris Paul and Saric, projection ko sa team na to 4th or 5th spot after regular season. Kung hindi siguro yung Lakers magcha-champion, tingin ko GSW yung magcha-champion. Kasi alam natin ang lakas nito sa playoffs eh. Dahil kina Draymond Green, Steph Curry, then nandiyan pa si Chris Paul. Maraming pahihirapan na lineup na to. Excited na ako makita. Mga tropa, huwag kalimutan mag-subscribe and share sa Usapang Basketball. Thank you!